tayo panalangin upang tayo magtubayan ng kanyang banal na Espiritu sa lugar na ito. Lord God, Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, sa mapagpalang umaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ibigay mong pagkakataong oras na ito, Lord God, na binigyan mo kami ng maayos na panahon, Lord God, upang makapagbahagi ng iyong banal na salita sa lugar ng pinangunan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng nalilito, Lord God. Bless mo ang bawat isa, Lord God, at buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God, upang maunawaan nila ang kalagahan ng iyong banal na salita sa pagkakitulang tanging paraan, Lord God, na makapagpapalaya ng aming mga kasalanan, Panginoon. Purihin ka at nakilahin ka. Yeshua, Mashiach, Yahweh, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, ako'y naririto kami upang magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos sapagkat ang nais niya sa atin na tayo ay nabigyan pa ng pagkakataon na makapagsisi ng ating mga kasalanan sapagkat alam natin na nalalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ang nais ng Panginoon, malayo tayo sa anumang uri kapahamakan na gawa ng sanlibutan nito. Sapagkat sinabi niya dito sa Isaiah chapter 61, Verse 2, sinugo niya ako upang ipayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihinati ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga magluluksa. Kaya mga kapatid, naririto kami upang malaman ninyo na ang ating Panginoong Diyos ay isang mapagmahal, mga kapatid, at handang magpatawad sa mga lumalapit sa ating Panginoon na nais na magsisi sa paggawa ng kasalanan. Kaya naway tangkapin at unawain natin ang kanyang kahalagahan ng kanyang salita sapagkat ito lang ang tanging nais ng Panginoon na tayo manumbalik sa ating Diyos na makapangyarihan upang hindi natin danasin ang pagpaparusa niya dito sa mundong ito. Huwag natin hayaan na tayo ay makakaranas sa parusa tulad ng naranasan ng ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Hindi natin nais na maranasan ang parusa na itinawa ng ating Panginoong Diyos sa ating mga ninuno sa kapanahunan nila. Kaya nga sinabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 38 verse 10, pagsisihan mo ang iyong mga kamalian. Hallelujah! At pagpagong buhay ka, linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Sapagkat walang makakapasok sa kaharian ng Panginoon na mayroon pang kasalanan. At ayaw ng Diyos na tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya habang meron pang pagkakataon na ibinigay ang ating dakilang Panginoon na makapangyarihan, tayo ay magsisi na sa paggawa ng kasalanan. Ano ang mga kasalanan nito? Ang isa na dito ang pagmumura, pagtanim ng galit po, dahil ayaw ng Panginoon na tayo na binigyan ng templo ng Panginoong Diyos. Tayo ang ginamit ng Panginoong Diyos bilang templo niya at ayaw niya na tayo ay marumihan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya dapat mga kapatid, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan dito sa mundo upang tayo ay maligtas at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Walang nakakapasok sa kaharian ng Panginoon na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, baguhin na natin ang ating mga pamumuhay dahil hindi natin nais na tayo ay isa sa mapahamak at mapaparusahan ng Panginoon dito sa mundong ito. Lagi natin alalahanin ang kanyang banal na salita. Na sinabi ng Panginoon sa Juan chapter 3 verse 18, hindi hinahakulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahakulang niya ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya. Hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya tayo dapat manumalik at kilalanin natin na ang Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh, Jesus Christ, dapat lamang nasampahin sa banal na Espiritu at katotohanan.
Walang ibang sinasampayin kundi ang ating Panginoong Diyos lamang na si Jesus Christ at dapat natin itong sasambahin sa banal na Espiritu at katotohanan at walang ibang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoon noon pa man sa kapanahunan ng ating mga ninuno na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan ay pinarusahan. Kaya hindi niya nais na tayo ay mauulit sa kapanahunan ng ating mga ninuno na mapaparusahan. Kung nais natin maligtas, layuan na natin ang ating mga kasalanan at tayo makapagsisi manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi dito sa 2 Pedro chapter 3 verse 9 and 10, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Oo mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan hindi siya nagkulang sa atin upang tayo paalalahanan sa buhay na tayo dapat na manumbalik sa Kanya at siya lamang ang ating sasambahin at wala nang iba. Bigyan natin siya ng pagkakataon, makipagrelasyon tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat hindi siya nagpapabaya sa atin. Patuloy siya na nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat na magsisi na sa ating mga kasalanan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niya na lang alam sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may magpahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Kaya huwag natin antayin mga kapatid. Biglang darating ang Panginoon dito sa mundong ito at tayo ay mapaparusahan dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Kaya manumbalik na tayo pagsisihan ng kasalanan. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugo. Matututok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Alalahanin natin mga kapatid na tayo ay isang dayuhan lamang dito sa mundo nito. Ang ating Panginoon ay patuloy na naghahanda ng kaharian kung saan ang kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya lamang ang tanging makakapasok nito sa kanyang kaharian. Ang tanging nakapagsisi ng kanyang kasalanan at anumalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan habang mayroon pa tayong pagkakataon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano ang gagawin natin sa buhay natin kung wala ang Diyos? Kapag hindi tayo nakapagsisi, ay tiyak na malaglag tayo sa nagkakatang apoy. At hindi gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo ay makakaranas ng parusa dito sa mundong ito. Lagi natin alalahanin mga kapatid na sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Pahayag chapter 22 verse 7. Sinabi ni Jesus Christ dito sa kanyang banal na salita, makinig kayo mga kapatid, darating na ako. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Makalat ang tumutupad sa mga propesya na nilalaman ng aklat na ito. Makalat mga kapatid. Ang patuloy na nagpapasa sa kanyang banal na aklat upang matutunan ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya iwasan na natin ang paggawa ng kasalanan mga kapatid. Tunay sa ating maligtas. Basahin natin ang kanyang aklat ng kasulatan sapagkat dito nakasalalay ang ating mga buhay. Kaya nga sinabi niya, makinig, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga propesya na nilalaman ng aklat na ito. Kaya mga kapatid, naway bigyan nyo ng pagkakataon ang ating Panginoong Diyos na manumbalik tayo at alisin na natin ang mga kasalanan na nagawa natin sa mundo ito. Pagsisihan natin ito habang meron pa tayong pagkakataon, habang binibigyan pa ka ng buhay ng Panginoong Diyos. Manumbalik ka
at mahal ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, kami ay narito upang makapagpahagi sa inyo na ang Diyos ay isang mapagmahal, mahabagin, at handang magpatawad sa mga nais na magsisisi. Kaya mga kapatid, salamat sa oras at panahon ay binigay Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naway sa buhay nito at tanggapin ninyo at nawa magsisi na tayo. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. To God be the glory. Amen.